Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema nauuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Naging na usapan, umakikabog mga yan. Diskusyon na may resolusyon. Sa kauna-unang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawera at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Saan ba kayo? Sa buga? Sa bula? Sa Okrayan, ready na rin ba? At para mas masaya tayong lahat, eto si kapatid na Hans. Hello, Ate Ami! Ready na rin kami! Sausawa na, di ba? Saan ba tayo? Hey! Face to face na! Sinong sisimango? Sinong ngingiti? Ang mga problema? Huwag mong talikuran. Harapin mo, face to face! Kamusta po mga kapatid? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan at kung ano man po ang inyong pinagkakaabalahan ngayon, abay iwan niyo po muna yan at samahan niyo po muna kami sa nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air. Ang tanging hangarin lamang ay pag-usapan at bigyan ng solusyon ng mga problema ng ilan po sa ating mga kababayan. Ako pa rin po ang inyong Te Ami na lagi nagpapaalala kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. And as always, hindi kumpleto ang ating face to face kapag hindi natin kasama ang mga sausawero at sausawera dito sa studio at sa kanilang tahanan at yung mga nanonood din sa atin sa internet, mga sausawero worldwide. Hello sa inyo. At eto na ang inyong leader, ang nag-iisa, si Hans. Happy Mortal! Te Ami, nako! Ang pinakasawsaw sa lahat. Ito na naman. At kayo ay inaanyayahan kong tumutok hanggang sa katapusan ng aming programa dahil pangako ko sa inyo, meron na naman kayong bagong mga matututunang leksyon mula sa ating Trio Tagapayo! Kasama po natin, syempre, ang ating kaibigan mula sa Public Attorney's Office para tulungan tayo sa mga usaping legal na maaaring lumabas mamaya sa ating mga pag-uusapan. Narito po ang ating Public Attorney, Attorney Christine K. David. At syempre, ang ating gabay at tanglaw mula po sa St. Peter's Parish, Father Sonny Merida. And of course, ang panghuli pero ang pinaka-lady sa ating panel. Siyempre, presidente po ng Integrated Professional Counselors Association of the Philippines. Narito po si Dr. Rose Llanes. Abangan niyo yung mga sasabihin nila later. Naku, tiyak naman ang may matututunan na naman tayo. Mga tagapayo ng bayan, ayan sila. Te Ami! May pinalayas na umuupa at may kapitbahay na usisera. Naku, ano naman tong kaguluhan na to at sana'y maayos natin. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Isang nangungupahan, pinalalayas na sa kanyang tinitirhan. Masyado po siyang pakialamira. Pinapalayas po niya ako sa inuupahan namin bahay. Ito kasing si Aling Rosalinda. 5 buwan nang hindi nagbabayad ng upa. Ang kapitbahay niyang si Aling Lilia, abay syempre, pinalalayas na siya. Nagbabayad po kami ng upa. Sa katunayan po kami po yung nagpagawa ng bubong ng bahay at dingding. Kasi po ang tinitirhan namin bulok na. Hindi ho, totoo yun. Kapal ang mukha niya. Buwan-buwan doon siya nagbabayad. Wala naman siya binabayad doon sa may-ari ng bahay eh. Lalabanan kita kahit matanda ka. Ang kapal ka ko ng
Mukha mo, Ros. Kahit gano'n ka kalaki, lalabanan kita. Kahit ako maliit. Tuluyan na nga kayang mapalayas ni Aling Lilia si Aling Rosalinda. Yan ang talakang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face. Mga kapatid, tawagin na po natin ang nagrireklamo dahil pinapalayas siya di umano ng kanyang usiserang kapitbahay sa kanyang tinitiran. Bakit naman ganon? Narito po si Rosalinda Luerieta. Pasok! Ate Rosalinda, pakikwento nga po sa amin, ano ba ang nangyayari at sino itong nagpapalayas sa inyo? Si Aling Lilia po. Sino si Aling Lilia? Yun po yung balak pagsanlaan ng bahay ng may-ari. Ano po ang sabi? Lumayas daw po kami dahil hindi daw po kami nagbabayad ng bahay. Gano'n na po ba kayo katagal na nakatira doon? 5 years. Bakit ito pong si Aling Lilia na to ang pilit kayong pinapalayas? Kasi po interesado po siya sa bahay dahil napaayos na namin yung bubong ng bahay. Kasi po dati, tumutulo yung bahay. Pinagtiyagaan po namin. Gusto niya na siya ang tumira doon? Ibig mong sabihin? Opo. Kasi sinasanla daw po ng may-ari. Magkano isinasala ng may-ari sa kanya? 20 mil po. Pero gaano katotoo na ayon sa research namin, ito daw mga nakakaraang buwan, medyo parang nagiging atrasado daw kayo sa pagbayad, Ate Rosalinda. Kasi po, yung 7,000 na ginastos ko, kinakaltas ko po doon. Yung 7,000 na ginastos po ninyo Opo. para dun sa pagpapagawa ng bubong. Opo. Na hindi naman kayo dapat ang nagpagawa bilang kayo ay nagre-renta lang. Di ba dapat yun sagot nung may-ari? Opo. Ano ang naging kasunduan nyo nung may-ari dun sa pagpapagawa na yun? Kakaltas na lang daw po sa upa. So magkano po ang kinakaltas? 1,000 po every month. Nakakailang kaltas na po? Magpipito na po ngayong July 15. Papaano po ang nagiging sitwasyon ng pagpapalayas sa inyo ni Aling Lilia? Opo. Paano po? Kayo po ba'y kinausap niya ng maayos? Pinaliwanagan? Ano pong nangyari? Hindi po, nagsasalita po sila ng umpuk-umpukan doon sa labasan. Pinaparinig nila na dapat daw lumayas na kami, makapal daw ang mukha namin dahil hindi kami nagbabayad. Bakit hindi po kayo kausapin ng maayos ni Aling Lilia? Kahit po kausapin ng maayos, wala po siyang karapatan dahil hindi po siyang may-ari eh. Oo. Anong sabi ng may-ari? Kinausap niyo ba? Wag daw po akong makinig sa chismis. Dapat daw ang paniwalaan ko siya dahil siyang may-ari. Hindi po ba ninyo siya sinubukang kausapin, paliwanagan, na Aling Lilia, bakit naman kayo nagpaparinig? Dapat sana, wag na lang. Hindi ko po siya kinausap kasi wala po akong oras na makipag-usap sa kanila dahil wala naman akong atraso sa kanya eh. So parang ang nangyayari, hinahayaan nyo na lang po siya. Hindi naman to umabot sa nagpabarangay kayo, nagreklamo kayo. Hindi pa po umabot. Pero may balak po sana ako. Kaso po nagkaroon po ng pagkakataon na nalaman ko po na dito po may libreng abogado. So dito nyo na lamang po balak ayusin sa face-to-face. Nakakatuwa naman. Ano po ang trabaho ninyo? Dati po nagre-repack ako ng uling. Sinulot din po nila. Sino? Ni Aling Lilia sa ni Sinaida. Paano nangyari? Umextra po siyang makikiripak ng uling. Okay. Pumayag po ako isang araw. Sinama nyo sila. Training ko po sila. na Kayo pa mag-repack ng nag-training. O tapos? Makalipas po yung isang araw na hiningi niya na mag-extra siya, sa kinabukasan po, nandun na naman siya. At magbabalot siya uli ng uling. Hindi na kayo nakabalik doon? Hindi na po, kasi dumating po ang time na, ang araw na umulan po. Yung pong may-ari ng uling, hindi ako pinapasok. Siyang priority na pinapasok doon sa masisilungan. Nasulot nga. So parang ang sinasabi mo, imbis na kayo ang tawagan ng may-ari, ang pinatawag ay itong si Aling Lilia. Hindi na po ako nagbalot ng uling doon, sa iba naman po ako nagbalot. Pumasok na lang Opo. kayo sa iba. So parang ang nangyayari nga, Hans, nasulot talaga siya. Wala pong naging paliwanag si Aling Lilia? Hindi man lang siya humingi ng dispensa? Ang paliwanag po niya, pare-pareho daw kami kumakain, kaya kailangan din daw po niya ng trabaho. Mga kapatid, narito po yung ninireklamong usiserang kapitbahay daw na nagpapalayas kay Ate Rosalinda. Mga kapatid, narito po yung ninireklamong usiserang kapitbahay daw na nagpapalayas kay Ate Rosalinda sa kanyang tinitirahan. Narito po si Lilia Calzado. Pasok!
Umupo muna kayo. Galing mo, ha? Talaga, napakasinungaling mo! Sandali lang po. Sandali lang. Pakipigilan. Nasabi ko sa'yo, huwag mo gagalitin. Pinanamahalan kita kahit ako maliit! Talaga! Mga kapatid, sa pagbabalik, mapapaking pan. Ilya, dyan lamang po kayo sa paborito ninyong talakserye, ang Face to Face. Totoo po yan, nagpagawa siya ng bahay pero hindi gumalap ng 7,000 dahil ang asawa ko po ang gumawa ng bubong nan. Isang araw kalahati yung asawa ko nagtrabaho, hindi pa nagbayad. Ganun ka pala. Sandali lang! Inireklamo po ni Aling Rosalinda si Aling Lilia dahil pinapalayas siya nito sa kanyang tinitirahan kahit hindi naman daw ito ang may-ari. Ngayon naman po, malaman natin ang panig ni Aling Lilia. Totoo po ba o hindi na pinapalayas ninyo si Aling Rosalinda doon sa kanyang tinitirhan kung saan naman daw ay kayo ang interesadong tumira? Hindi po totoo. Matagal na talaga siya pinalalayas ng may-ari ng bahay dahil pitong buwan na siya hindi nagbabayad. Paano po ninyo nalaman? Sandali po, sandali lang. Aling Lilia, paano po naman ninyo nalaman na siya ay pinapaalis? Yung may-ari po ng bahay na tinitira niya, Kilala niyo po? opo, pumupunta sa akin. Nakakausap ninyo? Nakakausap ko po yung may-ari Ano po ng ang bahay. sinabi sa inyo? Ang sabi sa akin, Lilia, gusto mo magpasanla ng bahay. Sabi ko, alin ang isasanla mo yung tinitirahan ni Caniros dahil 7 buwan na hindi niya nagbabayad. Pero ang sabi ni Ate Rosalinda, may pinagawa daw siyang bubong at may kasunduan sila nung may may-ari na ikakaltas na lang daw yung inabonong magkano po? 7,000. 7,000. Totoo po yan, nagpagawa siya ng bahay pero hindi gumalap ng 7,000 dahil ang asawa ko po ang gumawa ng bubong na bulok-bulok pang binibili niyang yero yan eh. Tapos ilang kahoy lang ang binili niya. Tapos isang araw kalahati yung asawa ko nagtrabaho, hindi pa nagbayad. Hindi po binayaran? Hindi binayaran yung asawa ko. Binabalik-balikan ko sabi sa pagsweldo na lang ng asawa ko, pagsweldo na ng asawa. Ganun ka pala. Kaya, Sandali lang, Ate Lilia. Lilia, kailan po ba ginawa ng asawa ninyo yung bubong? 2008 pa yan nagpagawa ng bahay niyan. 2008. Tapos sasabihin kailan lang, February, anak paksinungaling yan. 2008 nagpagawa ka ng Magkano po bahay. ba ang dapat binayad sa asawa ninyo sa pagpapagawa nun? 300 pesos, isang araw at kalahati, binayaran ng asawa ko. Pabalik-balikan pa sa akin. Gaano Nakakatawa po sa nga totoo sinungaling. na panay daw po ang parinig ninyo kasama ng Hindi isa po pang totoo kaibigan dahil- mo sa harap ng bahay nila, Hindi po nagtutumpukan totoo. daw kayo? Siya laging nawala sa bahay nila dahil ako, ang trabaho ko, labandera at planchadora ko. Talagang kinausap kayo nung may-ari ng bahay at Opo. sinasabing pinapaalis na siya. Opo. Bakit hindi pa daw po siya umaalis? Paano? Wala daw siyang titirahan, wala daw siyang pandown. Paano? Kasi asawa niya rin, walang trabaho. Pati siya walang trabaho. Kung saan Paano siya ka magkatrabaho? Sinulot mo. kasi, pride ka! Mataas ang pride mo! Mataas ang pride mo! Sandali lang. Alam mo yun, lalabanan kita. Ang sinasabi mo kanina, Ate Lilia, nakausap mo yung may-ari. At ang sinasabi, inaalok ka, tinatanong kung gusto mong kunin yung bahay na isinasanla sa'yo ng magkano. 20 mil po isinasala sa akin. Okay. Sabi ko, magbibigay pa ako sa'yo ng 20 mil kung paalisin mo yung Bakit impakita. hindi po siya ang sabihan ng may-ari at yung may-ari Kasi ang ang kapal ng magpalis? mukha nga ayaw nga umalis eh. Ng may-ari. Bakit ako alis? Oh. Makapagawa ko ng bahay, Oh. titirahan mo. Mas makapal ang mukha mo. Matagal ka na nagpagawa ng bahay. 2008 pa, ilang buwan na. Bahay na tinitira mo Bago kasi pa mag-December pinayos mo noong na. 2008, Yung butas ng pinagawa ka bahay, ng bahay mo. nagtitis ka. Ang kapal talaga ng mukha mo! Ang kapal ang mukha mo. Kapal ng Sandali lang. mukha mo. Nagbigay na po ba kayo ng 20,000? Hin- O kahit man lang down? Hindi pa po dahil ang sabi ko, magbibigay pa ako ng 20,000 kung papalisin mo yan. Kaysa mangungupahan naman ako, di doon na lang ako sa isa nasanda na bahay. Tapos ito, binibigyan ng hanggang July 20. Pag hindi siya umalis ng July 20, ipababarangay na siya ng may-ari. Yung may-ari po, hindi po nagpapali sa akin. Yung pangatlong asawa niya po, ang kasabwat nila na pagpali sa akin. Saan naman siya kukuha ng 20 mil? Ikarpintiro lang ang asawa niya. Kung 20 mil lang, mas kaya namin yun. Dahil may is kami, may pag-ibig pa kami kung sa 20 mil niya. Bakit? Kung may Kami, may tira. isasting kami. Wala. Bakit? Karpintero? Opo. Malinaw po itong kasunduan ninyo ng may-ari ng bahay. Ang inaantay na lang ay ang pag-alis
ni Aling Rosalinda. Oo, aalis ako. Hindi naman kapalang mukha mo. Ay, ang kapal talaga. Paano po ang gagawin ninyo kung sakaling ayaw po niya umalis at mabayaran niya yung utang? Wala po kaming utang. Oh. 7,000 magkautang, bilangin mo nga. 2008 ka nagpagawa ng bahay. Oo. 2008, ano na tayo Alam mo, ngayon? kung sasanla sa'yo ng 20 mil, 50 sa akin, bayaran ko yung bahay kung ikaw lang naman ang kukuha dahil ako ang nagpagawa. Bakit? Papahalin kayang may-ari. Oo, papahalin ang may-ari. Baka Hindi naman pa. ako Oo, wala kang 20 mil. Sandali lang po, sandali lang. Balikan natin, liwanagin lang natin, Aling Lilia, hindi po ninyo sinulot doon sa kanyang trabaho si Ate Rosalinda? Hindi po. Yung Sinulot. pag-uuling? Hindi po. Hindi Bakit po. ang sinabi niya sinulot niyo daw po? Hindi po totoo yun. Ay, Sinungaling yan. Sinungaling yan. ikaw. So ang trabaho niya po talaga ay maglaba? Magplansa. Oh. Nagpa-plan ka na, kunin mo. Mga kapatid, narito po yung ninireklamong usiserang kapitbahay daw na nagpapalayas kay Ate Rosalinda sa kanyang tinitirahan. Narito po si Lilia Calzado. Pasok! Ano sinasabi mo? Ilang. Upo po muna kayo. Galingan mo, ha? Talaga, napakasinungaling mo! Sandali lang po! Sandali lang! Pakipigilan! Nasabi ko sa'yo, huwag mo ko gagalitin. Nilalawanan kita kahit ako maliit! Talaga! Mga kapatid, sa pagbabalik mapapaking Lilia, dyan lamang po kayo sa paborito ninyong talakserye, ang Face to Face. Ito po yan, nagpagawa siya ng bahay pero hindi gumanap ng 7,000 dahil ang asawa ko po ang gumawa ng bubong na. Isang araw kalahati yung asawa ko nagtrabaho, hindi pa nagbayad. Ganun ka kapal. Sandali lang! Inireklamo po ni Aling Rosalinda si Aling Lilia dahil pinapalayas siya nito sa kanyang tinitirahan kahit hindi naman daw ito ang may-ari. Ngayon naman po malaman natin ang panig ni Aling Lilia. Totoo po ba o hindi na pinapalayas ninyo si Aling Rosalinda doon sa kanyang tinitirhan kung saan naman daw ay kayo ang interesadong tumira? Hindi po totoo. Matagal na talaga siya pinalalayas ng may-ari ng bahay dahil pitong buwan na siya hindi nagbabayad. Paano po Kapal na ninyo mukha yan nalaman? Bakit ka magpapalayas Sandali yan? po, Hindi ka sandali lang. babayaran. Aling Lilia, paano po naman ninyo nalaman na siya ay pinapaalis? Yung may-ari po ng bahay na tinitira niya, Kilala niyo po? opo, pumupunta sa akin. Nakakausap ninyo? Nakakausap ko po yung ano may-ari po ng ang bahay. sinabi sa inyo? Ang sabi sa akin, Lilia, gusto mo magpasanla ng bahay. Sabi ko, alin ang isasanla mo yung tinitirahan ni Caneros dahil 7 buwan na hindi niya nagbabayad. Pero ang sabi ni Ate Rosalinda, may pinagawa daw siyang bubong at may kasunduan sila nung may may-ari na ikakaltas na lang daw yung inabonong magkano po? 7,000. 7,000. Totoo po yan, nagpagawa siya ng bahay pero hindi gumanap ng 7,000 dahil ang asawa ko po ang gumawa ng bubong na bulok-bulok pang binibili niyang yero yan Tapos ilang kahoy lang ang binili niya tapos isang araw kalahati yung asawa ko nagtrabaho, hindi pa nagbayad. Hindi po binayaran? Hindi binayaran yung asawa ko. Binabalik-balikan ko sabi sa pagsweldo na lang ng asawa ko, pagsweldo na lang ng asawa. Ganun ka kapala. Sandali lang, Ate Lilia. Lilia, kailan po ba ginawa ng asawa ninyo yung bubong? 2008 pa yan nagpagawa Niya, paano po natin ipaliliwanag yung ganitong nagiging behavior ng bawat isang tao po? Okay. Bawat isa sa atin ay may hangarin na umunlad. Pero sa isang komunidad, dapat hayaan mong umunlad ang isang tao at sumunod ka na rin. Hindi yung ipabababa natin, ang tawag dyan talangka mentality Ibinababa natin ang umaangat. Di lahat tayo nasa baba. Ang nangyayari, yung self-esteem o yung iyong paggalang sa sarili mo ay nawawala, bumababa pagka ikaw pinag-uusapan. Kanya nagkakaroon ng gulo. Wala tayong tinatawag na verification, inaalam natin ang totoo. Kumbaga naniniwala ka, nabibingi ka na lang doon sa parinig. Pag nagparinig, sasagot ka din. Huwag na ninyo ipagpatuloy ang pagpaparinig. O kaya huwag kang makinig. Kahit na nagpaparinig. Marami pong salamat, Dr. Rose. Hans, ano ba ang final say ng mga sausawero at sausawera matapos silang marinig
ang labasan ng sama ng loob nitong 4 na kababaihan na panauwi natin? Okay, mga kapatid, puti tayo kung para sa panig ni Ate Rosalinda. Pula naman kung para sa panig ni Ate Lilia. Alam ko nga, medyo nalilito kayo at nahihirapan kung sino ang papanigan, pero dapat yung pumili, kaya boto na, go! Ate Ami, in fairness, at least ngayon, nagkaroon naman ng mga taong nakakaintindi sa panig ni Ate Lilia. Mga ka-face-to-face, magkakaayos pa kaya ang mga magkakapitbahay na ito? Ang sagot po, malalaman natin sa pagbabalik ng paborito ninyong talakserye, ang face-to-face. Diyan lang po tayo. Yung isa sa kanila ay walang nagsabing, kasalanan ko. Ha? So, paano magkakaroon ng pagkakasunod, pagkakaunawaan kung lahat tayo ay nagbabatuhan ng akusasyon? Face-to-face would like to thank AXN Time and Sports Shades. EC27 Guava Plus Organic Soap effectively controls 27 skin problems. Bello Medical Group, Philip Stein, Placenta by Samstre, Home Appliances by Minami, galing ng quality. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Ludy's Peanut Butter, a tradition of nutrition. Bagong panikuran, harapin mo, ito na! Harapin mo, Face-to-face, inireklamo po ni Aling Rosalinda si Aling Lilia dahil nga daw po siya'y pinapalayas nito sa kanyang tinitirahan kahit hindi naman po ito ang may-ari. At ang sagot naman ni Aling Lilia, dapat talaga siyang palayasin dahil nga sa hindi nagbabayad ng upa. Ang tanong po, magkakaunawaan pa kaya sila? Para po sa ating huling hirit, Aling Rosalinda, ano po ba ang mensahe ninyo para kay Ate Lilia? Patawarin ko siya pero ang kondisyon, tigilan na nilang kakachismis doon sa labasan pag lumalabas kami. Dahil hindi naman ako nakikialam sa kanila eh. Silang nakikialam sa akin. Ang pagpatawad madali, kaso pag pinatawad mo naman baka uulitin pa rin. Maraming pong salamat. Sa punto pong ito, mahalaga sa amin dito sa face-to-face na mapakinggan ninyo mabuti ang sasabihin po ng ating trio tagapayo. Simulan po natin kay Attorney David. Ang chismis po wala po yung magandang idudulot. Sa halip po, puro kaaway lang po ang ibibigay niyan. Kayo po magkakapit-bahay, sa huli po, no, sa oras ng kung anumang sakuna, kayo lang din po mag-aasa at tutulong sa isa't isa. Kaya po, mas mainam po talaga kung kayo ngayon ay magkakasundo-sundo, kalimutan ng lahat, kung anuman po ang nakasakit, no, itulog, paggising, bagong umaga po. Maraming pong salamat, Attorney David. Dr. Rose Lanes. Usap-usapan na gano'n na pinapaalis. Third person ang ginagamit eh. That means may interest din yung nagsasabi nun. Okay. Kasi kung wala, ang sasabihin lang, magharapan kayo dahil ako'y mapapasama.